Nasa ating pong linya, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner sa Bureau of Customs. Pag-usapan natin dahil may mga balita na hindi yata natapos itong nakaraang Pasko at bagong taon ng paghatid ng mga natenggang balikbayan box. Attorney Chris Bendijo, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Attorney Chris. Sir Orly, good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Arel Pumuseno at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Attorney Chris, hindi raw natapos. Mukhang kinapos ng panahon ng Bureau of Customs sa paghahatid. Personal na, parang kayo nang aako ng obligasyon kasi ng mga natenggang balikbayan box yan po sa Customs. Tama po yan, Sir Orly. No? In fact, nabanggit nga po natin sa mga nakaraang interview na talagang sa dami po talaga ng mga kahon. No? At if you can imagine po, talaga pong pagbukas ng container, isa-isa po talaga, manual pong ginagawa natin. Isa-isa pong ini-inventory pa po yung mga laman nito kasi hindi po nagbigay ng master list itong mga deconsolidators na kumpanya. No? So talaga pong doon pa po natin inaalam kung sino ang nagmamay-ari, ano yung address ng nagmamay-ari. At syempre po, no, kapag nagsusort po tayo, pinagsasama-sama pa po natin yung mga kahon ng mga lokasyon na NCR, yung iba po sa probinsya, kaya po talaga natatagalan. Although meron naman pong instruction ng ating commissioner, no, na mag-explore na po na magdagdag pa ng logistics partner at nang sa ganun, mas mapabilis pa natin yung proseso. No? So again, humingi po tayo ng kaunti pa pong pasensya sa ating mga OFW. Kaunting panahon pa po, no? Talaga pong mahirap lang po talaga itong proseso pinagdadaanan natin. Parang mukhang aabot daw yan ng Valentine's Day. Attorney Chris, tama ba? Sa sobrang dami hindi pa nabubuksan na container at sabi nyo nga, para kayong naghahanap ng karayom at titingnan nyo kung yung karayom kung saan pwedeng gamitin. Dahil walang iniwan sa inyong file, listahan o anuman dokumento itong mga deconsolidator. Attorney Chris. Tama yan, Sir Orly. No? Kumbaga po talagang napakahirap at napaka-tedious itong prosesong ito. Pero hopefully naman po, no, hindi na tayo umabot ng Valentine's Day. Yun. Hinahanapan na po natin ng solusyon. Ay, salamat naman. Ng mga sorting stations at nang sa ganun po talagang maparating na po natin ang mga kahon na to sa mga consignees, mga pamilya ng ating mga OFW. Ano na bang nangyari ho dun sa obligasyon noong deconsolidator? Anong pangalan nun? Yung may pinakamaraming iniwan diyang balikbayan box, Attorney Chris? Ang pinakamarami pong naiwan dito yung Makati Express po. No? Again, magkakaroon pa po tayo ng isang follow-up with NBI kasi dinulog na po natin ito sa kanila. Sinamahan po natin yung mga OFWs natin para magsampa ng kaukulang reklamo. Iniintay pa po natin yun. No? In fact, Sir Orly, nagkaroon na po tayo ng pag-uusap, no, between itong kumpanyang ito at yung ating mga OFW. Nangako po sila na sila po ay magko-compensate sa mga OFWs na nabiktima nitong problemang ito. Mm-hmm. Pero even yung pagpo-provide nga po ng master list ay hindi pa po namin natatanggap. So hindi ko po alam kung ano po yung kanilang hangarin, no? Pero hindi po maganda itong pagpapakitang ito dahil hindi po sila tumupad dun sa mga napag-usapan doon sa pag-uusap between them and the OFWs. Mukhang may kinakailangan tayong gawing pagbabago sa panuntunan sa pagbibigay ng pagpapahintulot na magkaroon ng ganitong uri ng trabaho o obligasyon ng mga deconsolidator, Attorney Chris. Mukhang dapat yata kinakailangan din silang magkaroon ng pondo na magiging parang deposito para kung sakaling magkaroon ng aberya, meron tayong mapagkukunan. Malamang malaking halagang kinakailangan nyo dyan, Attorney Chris, para yan ay mapunan yung kanilang pagkukulang. Tama yan, Sir Orly. No? In fact, kaya po tayo dumulog sa Office of the President at maganda naman ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Nag-provide po siya at naglaan po siya kaagad ng pondo para dito. Tungkol po sa nabanggit ninyo, tama din po yung nabanggit ninyo, no? Na talagang nagkakaroon na po tayo ng policy direction na magkakaroon din po ng accreditation ang Bureau of Customs sa mga kumpanyang ito dahil sa kasalukuyan, wala po tayong ganung regulating power. No? Yung nga po. Kasi ito karamihang biktima. Kawawa naman lagi. Biktima lagi dito mga OFW. Mukhang parang lagi silang susuong sa isang sitwasyon na lahat ng klase ng kapalpakan makukuha, may bibigay po sa kanila tuloy itong hindi pag-deliver ng mga balikbayan box. Parang baliwala lang din sa kumpanya kasi. Tamang-tama po yan, Sir Orly. No? In fact, kaya rin po nagkakaroon tayo ng ganitong direksyon dahil sinasabi nga po ni Commissioner Ariel, dapat merong talagang nakatutok sa mga pangangailangan ng ating mga OFW. Kung kaya't meron tayong mga programa, ito ating OFW Corner,
itong ating pagsalo sa problemang ito, magkakaroon po ng mas maigting pang mga measures no, at mga programa ang BOC para sa ating mga OFW. At sa ganun, hindi na po maulit ang mga itong pagkakataon. Okay. Ililipat lang ako, Attorney Chris, kasi isa din sa nakakabahala na report kamakailan, yung nagkaroon ng operation ng mga pulis, may hinabulo sila parang gustong tumakas sa checkpoint. Humantong ho sila sa pagkalalaki-laki, pagkarami-raming mga illegal cigarette na naipuslit sa Malabon at sa Batangas City. Alam ko, Attorney Chris, matagal ito binabantayan ng Bureau of Customs. May mga lead na ba tayo kung sino mga nasa lingkod nito at gaano kalaki ang sindikatong ito para magpuslit ng ganitong mga illegal cigarette na sa Mindanao pa nga mismo laging merong nahuhuli po ang mga tauhan ng AFP at maging ng PNP, Attorney Chris. Nako, napakalaking sindikato po nito, Sir Orly, no? At tama po kayo, binabantayan po ito ng Bureau of Customs. So kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating HPG, no? Kay General Hansel Marantan, of course, sa pangunguna ng ating PNP Chief, no? Na si General Nartates. Dahil nag-operate sila kahit nung New Year's Eve po ito, no? At kung matatandaan po natin, nung nag-umpisa doon sa may Valenzuela na may mahigit 143 million na halaga, no, ng smuggled cigarettes, umaabot na po ito ng mahigit 2.5 billion na po, no? Ito mga nasasabat nilang mga illegal na sigarilyo, no? Ito po ay sa kasalukuyan, Sir Orly, I cannot disclose pa po yung merits dahil meron pa po tayong ongoing investigation dito. Mabuti naman po, no, nandiyan na po yung ating bagong batas, yung Anti-Economic Sabotage Law, no? Ito po ay talagang papasok doon at talagang mabigat po yung mga penalties dito, pati po yung driver, yung warehouse, pati po yung broker, no, kung meron man tayong makikita dito, ay paparusahan sa ilalim ng batas na ito at napakabigat po ng penalties dito, no, mabigat po yung fines tsaka imprisonment, no. Ito po ay sige po. Meron bang pwede tayong gawin para yung ang impression kasi pag may ganitong mga postito na papasok sa ating bansa, parang napakahirap i-identify consignee, sinong kausap dito, para maging mabilis na at kung sakasakali may ganyang ipupuslit dito sa ating bansa, papasok ng Pilipinas. Alam na natin kung kaninong ulo ang gugulong. May mga ganun ba na pag-uusapan, Attorney Chris? Iyan ang isang bagay, Sir Orly, no? Kailangan talagang imbestigahan muna ng maigi itong mga insidente ito, lalong-lalo na itong 2.5 billion na ito, no? Dahil kailangan po nating malaman, ito po ba ay outright smuggling or ito po ba ay misdeclaration or misclassification? Pag sinabi po kasi nating outright smuggling, ibig po sabihin, ito po ay ipinasok sa bansa na hindi po dumadaan sa port, no? Tandaan po natin, napaka-porous ng ating bansa dahil napapaligiran po tayo ng tubig. So, kailangan po malaman muna ito, no? Dahil sa palagay po ng Bureau of Customs, although ito ay informal pa namin posisyon, hindi po ito dumaan sa ating mga ports, no? So baka po talagang ito ay pinupuslit sa pamamagitan ng mga private ports, baka po ito ay talagang idinadaan, no, sa mga ibang pamamaraan kung kaya hindi po ito dumadaan sa tamang deklarasyon sa ating mga ports. Kasi kung titingnan po natin, Sir Orly, yung mga brand ng mga sigarilyo, hindi po ito yung mga normal na brand. Ordinaryo. Kaduda-duda nga eh. Kaya nga ang tingin ng iba rito, paano ito na ipapasok? At ang isa pa sa gusto natin itanong, Attorney Chris, may nagagawa ba tayo para doon sa mga lugar kung saan malayang na ibibenta itong mga sigarilyong ito? Meron po. Meron naman po tayo ugnay sa ating PNP, no? In fact, very clear naman po yung sa pagpupulong between Commissioner Ariel at General Nartates na talagang zero tolerance tayo pagdating sa mga illegal cigarettes. Ito po ay nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa, sa ating mga local farmers, pati na rin po, syempre, of course, delikado po ito sa health ng ating mga kababayan, no? Andiyan na rin po yung mga pangamba, no, dun sa mga, halimbawa po, dun sa mga tuklaw, no, yung mga hindi po talaga dumadaan sa regulation, na bigla na lang po nangingisay at tutumba yung mga gumagamit ng sigarilyong ito, no? So, andiyan naman po yung coordination at again po, ano, on the part of BOC, talaga nakabantay naman po tayo sa ating mga ports. Yun nga lang po, talagang kailangan natin malaman kung ito ba ay dinadaan sa ating mga ports or talagang pinupusit sa mga private ports sa ating bansa. Okay. Attorney Chris, maraming salamat muli sa pagbibigay po ng pagkakataon at sa pagsagot sa ating mga katanungan. So ulitin po, sir, hanapin niyo po sa inyo, lalo na kay Commissioner Nepomuceno. Thank you, sir. Salamat po sa pagkakataon, Sir Orly. Good morning po. Attorney Cruz Bendijo, Deputy Chief of Staff, Bureau of Office of the Commissioner, Bureau of Customs, ang inyo pong napakinggan, mga kapuso.